Hi guys, and welcome back po to Terra Page Philippines. So, gawin natin ngayon ang weekly horoscope for May 6 to 12 para sa mga kaibigan po natin na merong Sun, Moon at Rising ng Leo. So, kung bago kayo sa channel, click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po. And favor, pakishare na rin po siya sa mga social media accounts nyo, including sa mga group chats nyo. Now, tandaan po natin yung mga readings, they are for guidance purposes. So, may free will tayo sa kindly use it wisely. At kung gusto niyo pong malaman kung ano yung sun, moon, at rising niyo po, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link tayo para dito. And kung kailangan niyo po ng private reading or spell works, message me directly sa ating Facebook page. The link is nasa description. And yun nga. So, kung gusto niyo po mag-donate to support our channel, you can send it via GCash or Maya, numbers at the bottom. And pwede rin po yung subscribe, yung join button o yung heart, yung thanks. Ay, so Leo, kamusta ka ba? Okay. Magician, tsaka the tribe. So, kamusta naman ang pagiging disconnected natin? Kamusta naman yung pakiramdam na, yung parang, yung feeling na, ano, um, na hindi siya isolation eh, na pwede nating tawagin. Pero, andoon na parang, siguro magandang term, rebranding. Yung tipong ano, nakita mo na parang mas effective na 'to. Kumbaga, 'di ba 'pag napansin natin yung mga commercials, yung mga sa mga si Mikay. So, yung sa mga foods po, 'di ba, para sa mga commercials, sa mga items, andoon na naglalabas sila ng bagong image or they're rebranding it. Parang yung sinasabi na same product, same quality, but different packaging. Parang gano'n yung dating. So, kamusta naman ang pagre-rebrand natin, Leo? Kasi andito na you're trying na magkaroon ng sariling identity na hinihiwalay mo yung sarili mo, from yung mga pangit ng term ko, mga ano, mga feeling, ganyan. Yung mga mamaru, ayan, hinihiwalay mo yung sarili mo dun. Kumbaga, you're making it as a distinction. So yes, andoon na parang ang hirap, pero kasi it's necessary eh. Yung rebranding na ginagawa mo tungkol sa sarili mo. Parang sabihin natin nakilala ka na tahimik. So, andoon na nirebrand mo na medyo mas outgoing ka, medyo friendly, pero andun pa rin na may reservation ka pa. Walang masama dun. Kasi it's about you evolving to be a better person. Sa nakikita mo kasi na it's needed na eh. Kailangan mo na eh. Tsaka andoon na kailangan umangat ka from the rest. Parang naghahanap ka ng way to make yourself the best version of who you are. Which is good. Kasi yun naman yung target natin sa evolution eh. Always being the best, di ba? Always being better, always being yung kung sino yung aangat ka talaga. So there's no problem with that. Pero tingnan natin ano ba yung nagko-cross sa'yo. Pak, ayun. Seven of Cups, tsaka si Yang. Well, seven kasi this is about wisdom, knowledge, sabi niya ba, number of God. Well, Cups is about water, your emotions. Tas Yang, the male energy. Alam mo, huwag ka masyado aggressive ha. I understand naman na, ano ka, tawag dito, fire elemental. Na as a lion, iba lion, aggressive. But may part kasi ng pagiging lion, pusa. Natutuwa nga ako sa mga video sa panood ko eh. May mga lion na nagpo-purr, maririnig mo talaga doon sa mga handlers nila. So, pinapakita nga pala ng card sa'yo, don't rush yourself. Hindi 'to karera. Hindi mo kailangang magmadali. Kung if you need time para i-assess mo yung ginagawa, kung kailangan mo ng space para tawag na self-reflection, by all means, gawin natin. Kasi importante rin yun. Huwag tayo yung tipong bara-barabay na, ay, gusto ito yung ano, laban. Huwag tayong gano'n. Huwag nating madaliin
Kasi parang sa ano 'di ba, sa halaman 'pag tinanim mo, hindi mo na binabadalian kahit munggo 'yan. Kaya may kailangan 'yan ng oras para mag-grow. So, same thing with you. The rebranding na ginagawa mo, it will take time. Puwedeng yung sa iba mabilis, puwedeng sa iba, mabagal. Well, that will solemnly depend dun sa need na nakikita ng universe kung gaano kabilis mo dapat gumagawa. So, 'wag mo iko-compare na, "Hala, nagre-branding siya, naging sobrang effective, bakit sa'kin hindi pa nagte-take effect?" Siguro tandaan natin yung sinabi ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 na, "There's a time for everything, a season for every activity under the sun." So, hindi naman 'yan on the spot. Yes, there are moments puwedeng mag-on the spot 'to, pero mostly may timing, eh. 'Wag tayong magmadali, 'wag tayong ano, atat. Kasi 'pag 'di ba sabi may kasabihan nga, "Easy come, easy go." Usually mga mabilis na natatanggap, yun yung mabilis din nawawala. Pansin mo sa pera, especially sabihin natin kung sa sugal, mostly yan, ang bilis nilang mawala kasi hindi pinaghirapan, hindi hinintay or hindi naasikaso na maayos. So, be objective. Huwag mong hayaan yung emotions mo ang mag-drive sa'yo. Yes, ang emotions mo is one of your source ng inspiration mo, pero hindi naman ibig sabihin eto yung magda-drive sa'yo. Isa lang 'to sa mga, driving force mo. Tingnan natin yung ano mo, crown card mo. Queen of Wands, change in the wind. Well, yun nga, talagang for the rebranding talaga. Pero kasi ito yung point na hindi lang siya basta rebranding nakikita ko, eh. With the Queen of Wands, hindi pa tapos yung cut-off season mo. Tapos na yung retrograde, ikaw hindi pa. Ano yung sinasabi dito? Ang sinasabi kasi nung cards dito is meron ka pang mga kailangang putulin. Hindi lang in terms of connection sa mga tao, pero ang nakikita ko pa dito is also in terms of sa sarili mo. May mga ginagawa ka, may mga practices ka, puwedeng sinasabi, iniisip, o ine-entertain na emotions na masabi natin hindi gano'n beneficial para sa'yo. So, andito yung pinapaalala ng cards na you need to assess. Kaya nga meron tayo yung card mo with the change in the wind, pinapaalala sa'yo to reflect. Kumbaga, andito ka na sa posisyon na 'to, eh, andito ka na sa lugar na 'to. Paano ka umabot do'n? Ano yung kumbaga kung 'di ba 'pag nagda-drive ka, parang nung katangahan din namin no'n from Pangasinan to Baguio nung kapatid ko, tsaka ng tita ko umakyat kami nung last year. Hindi namin sinundan kasi yung nasa GPS dun sa Waze o ending hindi ko alam kung saan kami napadpad. Naloka kami parang asukal na nung daan, parang, "Wait lang parang hindi papuntang Baguio 'to." So, what we did is we traced back saan kami dumaan and then sinundan na namin yung GPS. Dun namin nalaman, okay, we took a different turn or hindi kami kumaliwa, dapat dumiretso kami. So, andoon na, "Di ba lakas maka-wrong turn." Ano, andoon na ano, na you need to trace back. Gano'n din yung gawin mo. I-trace back mo saan kang part na nagkaroon ng downfall, saan nagsimulang mag-crumble, saan nagsimula na hindi na effective yung ginagawa mo. Then from there, dun ka magsimula ulit. Minsan kasi mas madaling magsimula sa isang bagay kaysa ayusin 'to. Parang plato 'pag nabasag, minsan ang hirap ng actually hindi mahirap, eh. Hindi na puwedeng buuin unless na gagamitin mo for art, 'di ba? Ang ginagawa sa Japan. Ano bang foundation mo? Tingnan natin. King of Wands, Serendipity. Well, siguro kasi nga fire sign ka ta's Leo ka din, and Leo is lion. So, andoon na talagang in control. Ito kasi yung parang nasanay ka sa gano'n, eh. Pero kasi andoon na ano, eh, minsan kailangan mo ipaubaya yung nangyayari, ibigay mo
yung, um, bagay na 'yan o yung direction o yung movement sa universe, which is, a little bit hard para sa'yo kasi nasanay ka nga na ikaw yung mamaniobra, ikaw yung nasusunod. Although 'yan, nakikinig ka naman sa intuition mo, 'di ba nga ang lion nakikinig sila sa mga instincts nila. Pero more likely kasi at the end ikaw pa rin yung masusunod. So, nasanay ka sa gano'n. So, I think ito sa mga changes na gagawin sa'yo ng universe na papaanong yun yung mahirap, eh, yung tinatawag na fate. Papaano kang, maniniwala o panghahawakan mo yung isang bagay na hindi mo nakikita or wala kang control. Yung tipong ano, yung parang gut yung feeling natin, yung feeling na yung naranasan mo na ba yun nag-grocery kayo ng nanay mo tapos sasabihin sa'yo na sa kapila na kayo sa cashier na, then sasabihin bigla nung ano nanay mo, "Saglit lang ha, may kukunin ako." Tapos nakita mo paubos na yung ano, ini-scan, so wala pa si Mutya, eh. So parang gano'n yung feeling mo. Kaya parang bilang magde-decide ka na, "Saglit lang po, yung nanay ko po wala pa." Ganyan. No, trust the process. Eto na yung point na you need to trust kung ano yung sinasabi ng universe. Yung sinabi ng universe, stay kung nasaan ka, gawin mo. May reason for that. Hindi man maintindihan natin for now kung ano yung reason, but eventually kasi magigets natin along the way. So, wag mong madaliin. Kung sinabi sa yung wait, sinabi sa yung diyan ka lang, wag kang tumanggi. Diyan ka lang. Natin yung recent past mo. Nine of Wands, tsaka why. Minsan talagang hirap daming ano 'no, natin tanong parang ba't natin nakilala si gan'to, bakit nangyari 'to, mga tanong na bakit dati ang daming kliyente, bakit ngayon parang wala, dati parang ang dami kong budget, ngayon parang nagze-zero, ang dami nating bakit. Alam mo yung mahirap dun, eh, mas yung parang yung kanta ng Side A, yung so many sinabi dun sa lyrics, "So many questions but the answers are so few." Pero gusto ko yung next part nun sabi niya, "But all I really know is I love you." Which is yun naman babaguhin natin ng konti sa past mo kasi yun nga yung past mo, influence mo, eh. Ang dami mong tanong, konti lang yung sagot. Pero ang alam mo talaga lang is susunod ka kung ano yung sinasabi ng universe. Which is dun yung papasok yung Nine of Wands. Nine of Wands kasi is about higher learning. Kasi Wands about the passion, eh. So andun yung punto na hindi mo alam, eh. Parang lost ako, gano'n yung peg. Parang alam mo yung tipong 'pag may sinasabi, kaya nagkukuwentuhan yung magkakaibigan ta's ikaw, "Ano yun? Ah, gano'n pala. Ah, okey." So andun yung point na it's more on parang andoon sa side na, um, inaalam mo kung tama pa ba 'to or ano yung patutunguhan. So don't worry kasi tulad nga nung sabi nga ng isang tagline ng isang bangko, "You're in good hands." As long as sumusunod ka sa planong universe. Kaya nga namin binabago, eh, kasi kumbaga kailangan magkaroon ka din ng ka ng breath of fresh air. Kailangan na makahinga ka sa puntong ito. So, let's check kung ano yung sinasabi naman ng possible future na ikaw. Ay, ang ganda. I love it. Hierophant, tsaka all that glitters. So, Hierophant, this is kung baga sa layman's term, sa normal na salita, ito yung Pope. Ito yung tawag dito, spiritual leader, advisor, ganyan. All that glitters. Of course, we're talking about treasures. Now, trivia about kay Hierophant. Connected to sa zodiac sign na Taurus. Now, Taurus kasi tinatawag siyang house of resources. So, at sa point ng rebranding mo, andoon na ano, lagay natin yan. Sa point ng rebranding mo, kaya siya ginagawa, it's because para mag-open ka ng mga bagong doors, bagong resources. And for you, parang kumbaga para magkaroon ka ng additional market
magkaroon ka ng outlook in life. Kumbaga, kasi minsan yun yung kailangan natin minsan, eh, isang reset lang, eh, para makapagsimula tayo ulit. Dala na natin yung ano, eh, yung karunungan tsaka yung kaalaman sa mga nangyari sa nakaraan. So, maiiwasan natin siyang maulit. Parang 'pag naglalaro ka ng game, 'di ba? Natalo ka at some point, 'pag nag-reset ka nung game o nung level na yon, alam mo na kung saan ka iiwas, alam mo na kung saan tatalon yung character, alam mo na saan lalabas yung kalaban. So, nagkakaroon ka na ng idea, nagkakaroon ka na ng knowledge. And yun yung ginagamit mo para hindi ka na magkamali. Yun yung gagamitin mo para makausad ka pa further. Ay, ayun. Mas magandang sabihin natin na, um resulta. Yun yung hinahabol. Yun yung ginagawa ng universe. So, continue with the changes, sabi ng cards, especially with how you present yourself to people. Ano ba physical environment mo? Four of Wands and the Thinker. Hmm, hindi lang 'to ano, eh, hindi lang 'to sa present, eh. Puwede, nagso-show din 'to sa past ng karamihan sa inyo sa House of Leo na yung feeling niyo na nagde-deteriorate, na parang bumabagsak lahat nung ginawa niyo, parang unti-unting tinatanggal yung mga pundasyon nung mga pinagtatayo niyo. Yung point na, alam mo yung parang feeling na ano, na parang yung nilaban mo siya, pero hindi siya lumaban kasama ka. Ay, parang ginawan mo ng paraan para ganito, gumawa ka ng paraan para mabukas yung opportunity para sa ibang tao, pero hindi nila pinagyaman. So, ikaw parang sana pala, kumbaga yung pinaka-word na mabasa ko na disappointments, eh, sa physical realm mo, eh. Kumbaga andun yung point na nakakapagod mag-isip, nakakapagod ng magbigay ng reason, na andun yung point na, sige, ayaw niyo, then bahala kayo. I'll find something else. I'll find someone else. Mag-i-invest ulit ako. Yun yung maganda naging, attitude mo naman. Hindi mo hinayaan na yung isa or dalawang taong 'to ang sumira sa target mo sa life. Hindi mo hinayaan na ma-down ka, hindi mo hinayaan na mawala ka sa wisyo. Oo, andun yung punto na minsan may part na may moment na nagpakawala ka talaga sa past kasi 'to, eh. Nagpakawala ka siguro iba sa inyo nagiinom ganyan or nagda-drama, nagsesenti, nagre-reminisce, okey lang. Kasi kung yun yung way mo para ma-release mo yung negative aspect na yun, bakit hindi? As long as hindi ka nakakasakit at hindi mo sinasaktan sarili mo. Iba kasi emotions mo ngayon. Wheel of Fortune, never ending story. Ba't ba kasi may mga tao talagang pabalik-balik, tapos ang purpose lang nila manggulo, 'no? May mga tao talagang gano'n, hindi natin makokontrol yun. Pero why mo siya naa-attract? Kasi hindi ka kumbaga bakit paulit-ulit bumabalik? Kasi hindi ka sabi ng Wheel of Fortune din, hindi ka naglalagay ng boundaries, hindi ka naglalagay ng enough is enough. Kung naglagay ka man, andun yung punto na hindi mo pinanindigan. So, alam na natin, once we say no, everyday pipili natin yung no. Until such time sinabi ng universe, it's a yes. Mag-yes ka na. Kasi hindi sineryoso ng yung ibang tao na 'pag sinabi mong ayaw mo or stop, tapos hindi mo naman hindi ka nag-e-exert ng effort, ayun ending para sa kanila, si Leo ano, okey lang 'yan kasi at the end papayag din 'yan. Kumbaga yung respect, doon sa sinasabi mo, wala na. You need to find a way na ikaw mismo magde-decide ka. 'Pag sinabi mong no, no na, no exemptions. Walang ano, yung sinasabi na exemption to the rule, wala. Kailangan mong panindigan para maintindihan nila that you mean business. Ito isa sa mga rebranding na gagawin mo.
Now, ano ba yung hopes and fears mo? Knight of Wands, imagine. Well, alam mo yun, nakakatuwa din naman. You're still hopeful in the sense na with the yung card ng Imagine, sinasabi dito na objective pa rin yung gusto mo. Parang nakakatuwa na tinitignan mo pa rin yung on the good side. Parang yung sinasabi nila on the lighter side, yung mga tipong, kunyari, yung may mga tao kasi may mga kilala ko na nawala ng pera. Tapos sabihin na, instead na malulungkot sila, ganyan. Kasi syempre naghirapan nila yun. Pero maririnig ko sa kanila, sinasabi nila na, sana okay lang, sana yung nakapulot. Kailangan talaga. Na sana yung nakapulot, gamitin niya sa makabuluhang bagay. Ang positive pa rin. So, alam mo yung point na because of those attitude, napansin ko sa kanila, because dun sa attitude nilang yun, yung hindi man bumalik as is yung nawala, pero may mga opportunities na ibang dumarating para para mabawi nila yung nawala sa kanila. Puwedeng siguro nagka-bonus, gano'n. Example or nanalo sila sa mga raffle or sabihin natin yung problems certain problems sila na matagal na na inaayos is na-resolve. So, andun yung punto, yung hopeful behavior mo, yun yung nagdo-draw ng positive energy. Fear, ang nakikita kong fear mo lang dito with the Knight of Wands is yung magkamali, which is normal. Kasi kumbaga which is ang ganda nga, kasi yung fear na yun, it's causing you para ma-double check mo, tama pa ba yung ginagawa mo, naka-inline ka pa ba dun sa target, plans mo. So, okay lang magkaroon ng fear, it's a normal thing, pero 'wag mong hahayaan lalamunin ka nito, ha. Tama yung ginagawa mo na ginagamit mo 'to for check and balance para maging conscious ka sa mga ginagawa mo, okay. Tingnan natin yung possible future mo. Tadan! The World and Orphan. Ay, sobrang rebranding 'to, kapatid. Ang nakikita ko kasi dito, with the card of the ang World kasi ano 'to, it's the final card last card sa tinatawag na Major Arcana, and with the card of the Orphan. Five is about action. So, ano sinasabi ng possible future mo? Dude, kung kailangan mo talaga mamundok or sabi natin magdagat o mag-staycation, kung ano man yung balak mo, mag-disappear ka for a moment, maybe a day or two, please gawin mo. Kasi kailangan mo siya, eh. Ito yung point na sinasabi ng cards na mas makikita mo yung difference mo kapag nailayo mo yung sarili mo. Kasi once you are away, lahat ng ingay sa paligid mo, tatahimik, eh. Yung mga bulong ng ibang tao, yung huda ng kapitbahay, yung inarte ng kakilala mo, mawawala. Ang matitira lang yung boses ng universe, yung boses mo, yung inner voice mo. Ito yung magmo-mold sa rebranding na ginagawa mo. Mas magkakaroon ka ng clear perception kung ano yung gusto mong maging ikaw. Ano yung gusto mong makita nilang as you. Kumbaga, andun yung point na i-rearrange mo. Kumbaga sa bahay, rearrangement tayo. Para pagdating ng mga bisita, ay wow, para lumaki yung bahay mo or nag-iba yung style and what not. Because how you present yourself is also important, Leo. Paano mo pinapakita yung sarili mo sa ibang tao is gano'n din ka-importante. So, I hope nakatulong yung reading sa'yo. Tandaan yung mga readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. At paki-share na rin po sa mga social media accounts nyo at sa mga group chats nyo. For private readings and spell works, message nyo po ako sa ating Facebook page. The link is in the description. And sa gusto po mag-send ng donation to support our channel, pwede po siya via GCash or Maya or yung number po nasa baba. Or pwede rin po sa yung join button o yung thanks button.
So Leo, maraming salamat sa'yo. God bless, namaste, Hare Krishna, blessed be, at naway magkita tayo very soon. And all the way here po sa Latin del Benguet, have a great day and hope to see you soon. Bye!